Welcome to our online Bible study. Isa na namang makabuluhang pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos ang ihahatid ko sa inyong lahat. Muli, ako po ang inyong lingkod, Pastor Erwin B. Dab-Anden, nagsisikap na ihatid sa inyo ang buong katotohanan ng salita ng Diyos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay mayroong pamagat na, dalawang linya ng sangkatauhan, kaunlaran na walang Diyos at pagsamba na may Diyos. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig sa vlog na ito. Puntos 1. Panimula. Mga kapatid, karaniwan nating iniisip na kapag umuunlad ang lipunan, may teknolohiya, sining, musika, lungsod, ay tanda na ito ng pagpapala ng Diyos. Ngunit ang Genesis kabanatang 4 talatang 17 hanggang 26 ay tahasang nagsasabi sa atin na maaaring umunlad ang tao kahit wala ang Diyos. Sa bahaging ito ng kasulatan, wala na tayo sa hardin ng Eden. Nasa mundo na tayo ng kasalanan, karahasan, at espiritual na pagkakahati ng sangkatauhan. Ang talatang ito ay hindi lamang talaan ng lahi, ito ay teolohikal na salaysay ng dalawang magkaibang direksyon ng buhay. Puntos 2. Ang linya ni Cain, sibilisasyon na hiwalay sa Diyos, Genesis Kapitulo 4 versikulo 17 hanggang 24, ay ang lungsod na itinayo ng palaboy, VV. 17 hanggang 18. 17. Sinipingan ni Cain ang kanyang asawa, nagdalang tao ito at nagkaanak ng isang lalaki na pinangalan ng Inek. Pagkatapos, nagtayo si Cain ng isang lungsod at ito'y tinawag na Inek, bilang alaala sa kanyang anak. 18. Si Inek ang ama ni Irad na ama ni Mahujael. Anak naman nito si Metusel na ama ni Lamech. Si Cain ay hinatulan bilang palaboy at gala. Ngunit ano ang ginawa niya? Nagtayo siya ng lungsod. Ito ay isang salungatang teolohikal, ang taong itinakwil sa presensya ng Diyos, parang siya pa ang pinagpala ng Diyos. Dapat sana si Cain ay naging palaboy bilang parusa sa kanya, pero, sa paningin ng mundo parang siya pa ang pinagpala sa pamamagitan ng paglalatag ng pundasyon ng unang lungsod. Ano ang ibig nitong sabihin? Ang pagpapala na bigay ng mundong ito ay hindi maituturing na tunay na pagpapala na galing sa Diyos. Pinarusahan si Cain na maging palaboy, pero baliktad ang nangyari sa kanya. Sa halip na maghirap sa buhay, umunlad pa ito sa pamamagitan ng sariling pagsisikap. Ipinapakita lang rito, pwede kang umunlad sa pamamagitan ng sariling pagsisikap ng hiwalay sa pananampalataya sa Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng kaayusan ay tanda ng kabanalan. May mga lungsod na pinangalanan ni Cain ang lungsod ayon sa kanyang anak, Inek. Ipinapakita lang nito na ang pagbibigay niya ng pangalan sa kanyang anak, ay nagpapahiwatig ito ng kanyang pagmamalaki sa kanyang natamong tagumpay. Kahit hindi niya kasama ang Diyos, kaya niyang mabuhay at itaguyod ang sarili. Ito ang katotohanan, kapag ang tao ay lumayo sa Diyos, ang sentro ng buhay ay nagiging sarili. Bikaunlaran na may kasamang pagkabulok, verses 19 hanggang 22, 19. Nag-asawa si Lamech ng dalawa, sina Ada at Zillah. 20. Naging anak ni Ada si Jabal, ang ninuno ng mga nagpapastol ng mga baka at ng mga tumitira sa tolda. 21. Kapatid nito si Jubal na siya namang ninuno ng mga manunugtog ng alpa at flauta. 22. Naging anak naman ni Zillah si Tubal-Cain na ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Si Tubal-Cain ay may kapatid na babae, si Naamah. Sa lahi ni Cain, nakita natin ang unang polygamya, pag-usbong ng kultura, musika, teknolohiya, at sining. Jabal kabuhayan, pastol ng mga hayop, Jubal musika, manunugtog ng alpa at flauta. Tubal-Cain metal at teknolohiya, ninuno ng lahat ng panday ng mga kagamitang tanso at bakal. Hindi masama ang mga ito. Ngunit pansinin, walang binanggit na pagsamba sa Diyos. Ang kaunlaran ay naging kapalit ng kabanalan. Ang naging sentro ng sibilisasyon ay ang pag-unlad ng kabuhayan, musika, at teknolohiya. Parang hindi nagbago ang mundo, noon at ngayon ay ganun pa rin. Siyang awit ni Lamech, pagmamataas at karahasan, verses 23 hanggang 24, 23. Dinggin ninyo itong aking sasabihin, Ada at Zillah, mga asawa kong giliw, may pinatay akong isang kabataan, sapagkat ako'y kanyang sinugitan. 24. Kung saktan si Cain, ang parusang gawad sa gagawa nito'y 7 patong agad, ngunit kapag ako ang siyang sinaktan, 77 patong ang kaparusahan.
Ito ang unang awit sa Biblia, at ito ay awit ng pagpatay. Pumatay ako ng lalaki dahil sa aking sugat. Si Cain ay natakot at tumanggap ng tanda ng awa sa Diyos. Si Lamech ay ipinagyabang ang kanyang paghihiganti. Paglala ng kasalanan, Cain pumatay pero natakot. Lamech pumatay pero nagyabang. Ito ang loika ng kasalanan kapag wala ang Diyos, lumalala at nangganganak ang kasalanan. Nakukonsinsiya sa una pag nakagawa ng kasalanan, ngunit kung paulit-ulit na itong ginagawa nagiging manhid na ang puso. Kung pinatawad si Cain, mas makapangyarihan ako. Karaniwang ito ang katwiran ng mga taong nagyayabang kapag natatalo na ang kalaban, wala na ang Diyos sa kanilang konsiderasyon. Puntos 3. Ang linya ni Seth, pag-asa na muling itinatag ng Diyos, Genesis Kapitulo 4 versikulo 25 hanggang 26. A. Seth, ang itinalaga ng Diyos, v. 25. Muling sinipingan ni Adan ang kanyang asawa, at ito'y nanganak ng isa pang lalaki. Sinabi ng ina, binigyan ako ng Diyos ng kapalit ni Abel na pinatay ni Cain, at ito'y tinawag niyang Seth. Kinilala ni Adan na ang nagbigay sa kanya ng bagong anak ay ang Diyos. Lagi nilang kinikilala na ang Diyos ang siyang pumapatnubay sa kanila. Hindi sinabi, nagplano si Adan. Ang sinabi, pinalitan ng Diyos. Hindi katulad ni Cain, hindi kinilala na binigyan siya ng Diyos ng anak. Ang pangalang Seth ay nangangahulugang, itinalaga, inilagay, at ibinigay. Ang lahi ni Cain ay umiiral sa mundo nang malayo ang kanilang loob sa Diyos, namumuhay sila na walang Diyos, puro sarili ang tinitingnan. Marahil ay ito ang nasa isipan ni Cain, itinapon mo ako pero kaya kong mabuhay. Ibinigay nito si Seth para magpatuloy ang kabutihan sa mundo. Teolohikal na katotohanan, ang plano ng Diyos ay hindi nabibigo kahit sa gitna ng karahasan. B. Enosh at ang simula ng tunay na pagsamba, verse 26. Si Seth ang ama ni Enos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Ito ang pinakamahalagang talata sa buong seksyon. Hindi lungsod ang binigyang diin, hindi teknolohiya, at hindi musika kundi pagsamba. Diyos mismo ang may sabi ng pangalang Yahweh. Ang mismong Diyos ang nagpakilala ng kanyang pangalan, na kinakatawan ng apat na katinig na YHWH, tetragrammaton, ayon sa salaysay ng Biblia. Kaya ang pangalang Yahweh ay personal na Diyos, hindi abstraktong konsepto. Ibinigay ito ng Diyos para mayroong specific na tatawagan ang tao. Hindi ligaw ang tao kapag tumatawag sila sa tunay na Diyos. Noon nagsimulang tumawag sa pangalan ni Yahweh ang mga tao sa kanilang pagsamba. Dito nagsimula ang kolektibong panalangin, organisadong pagsamba, at espiritual na komunidad. Puntos 4. Dalawang linya, dalawang direksyon. Lahi ni Cain. Lungsod pangalan ng tao. Kultura karahasan. Lahi ni Seth. Panalangin. Pangalan ng Yahweh. Pagsamba. Pag-asa. Mga kapatid, lahat tayo ay kabilang sa isa sa dalawang linya ng sariling kakayahan, o linya ng pagtitiwala sa Diyos. Puntos 5. Pangwakas na hamon. Ang tanong ng Genesis Kapitulo 4 versikulo 17 hanggang 26 ay hindi, umuunlad ba ang mundo? Ang tanong ay, sino ang tinatawag ng mundo para makisalamuha sa kanya? Maaaring may musika, ngunit wala ang Diyos. Maaaring may teknolohiya, ngunit walang panalangin. Maaaring may hanap buhay ngunit wala ang pagtitiwala sa Diyos. Maaaring may lungsod, ngunit walang kabanalan. Maaaring sila ang tinatawagan ng mundo, may music, may teknolohiya, at may hanap buhay, ngunit wala ang Diyos o di kaya ay nasa tabi lang. Dito umiikot ang buhay ng tao na wala ang Diyos. Dahil dito, hindi dapat gamitin ang kayamanan ng mundong ito sa evangelism, sa paghihikayat sa mga tao para lumapit sa Diyos. Ang nakakasuka na ginagawa ng maraming mga pastors, ipinanghihikayat nila ang kayamanan sa mundong ito kapalit ng pagkakaloob at paglilingkod sa Diyos. Ang mga tao naman ay nagkakaloob ng buong puso sa pag-asang ito ay gagantihan ng Diyos, nakasentro na sa material blessing ang evangelism. Ang krus ni Kristo ay naisantabi na sa evangelism, ito pa naman ang sentro ng kaligtasan, namatay si Kristo para tayo ay mabuhay. Tumatawag ba sa iyo ang mundo? Kinakawayan ka ba nito na sumali na sa kanila? Alalahanin mo, mas mahalaga ang presensya ng Diyos, kung saan may presensya ang Diyos, naroon ang tunay na buhay. Final statement.
Ang sangkatauhan ay maaaring umunlad ng hiwalay sa Diyos, ngunit ang tunay na pag-asa ay nagsisimula lamang kapag ang tao ay tumawag sa pangalan ni Yahweh. Ang karangyaan sa buhay ay hindi katibayan ng pagpapala, ito ay tanda ng unti-unting pagkiling sa tawag ng mundo. Ang tunay na pagpapala ay nasa presensya ng Diyos. Hindi hinahadlangan ng Diyos ang pag-unlad ng tao, gawin lang natin na sa ating pagsisikap ay kasama ang Diyos, at ang kanyang ministeryo. Nangangarap at nagsisikap tayo na kasama ang ating paglilingkod sa Diyos. Hindi natin tinitingnan na ang anumang ating natamo ay bunga ng sarili nating pagsisikap, para bang hindi galing sa Diyos ang lahat ng mga bagay sa mundo. Sikapin natin na ang nabibigyan ng kaluwalhatian ay ang Diyos, sa lahat ng ating sinasabi at ginagawa. Ang kasalanan ni Cain, ay kinalimutan na ang Diyos, mas nagtitiwala na siya sa sariling kakayahan. Ang Diyos dapat ang mabigyan ng kapurihan sa lahat ng ating ginagawa. Amen. Mahalagang tanong ito na iiwanan ko sa inyo. Ito ang mga daan na nilalakaran ng mga tao sa kasalukuyan. Ano ba ang daan na iyong tinatahak? Ang daan ni Cain o ang daan ni Seth?